Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Rizal muna tayo, pinag-aaralan ho ngayon ng pulisya kung may foul play bang na ganap doon sa pagkamatay, pagtagpo sa isang 4 na taong gulang na batang lalaking natagpuan na maraming wala ho sa parte ho ng kanyang katawan sa barangay Malaya, Pililya. Ito ay matapos mapansing sinunog ang natuyong parte ng creek kung saan natagpuan yung bata ng balikan ng mga pulis. Kahapon lamang natagpuan sa Tuyong Creek ang naagnas ng bangkay ni Mark Elgin Escarmosa na nawala noong pang Marso 19. Ayon kay PO3 Antonio Aragon, investigador sa kaso posibleng kasuhan, ang mapapatunayang nagsunog sa lugar kung intensyon nitong itago ang tunay na nangyari. Itinuturo naman ang kapatid na babae ng nanay ng biktima na siyang nagsunog sa lugar. Ipapasuri naman sa Provincial Medical Center ng Crime Laboratory ng Rizal ang biktima para makakuha pa ng ebidensya. Mamayang alas 10 ng gabi, sisimulan na ng MMDA ang road reblocking sa 12 lugar sa EDSA, Quezon City, Mandaluyong at Caloocan Cities. Kabilang sa mga isasara ay ang Cloverleaf hanggang Olivero Street, ang Mindanao Avenue mula Road 8 hanggang Road 1 at Inner Lane ng North Avenue sa tapat ng SM North mula Congressional Avenue hanggang Access Road. And then ang bahagi ng Fairview Avenue, Quirino Highway, North Avenue at A. Bonifacio malapit sa Dome Street. Gagawin din ang ilang bahagi ng South at Northbound Lane ng EDSA Mandaluyong at ang Lane 6 ng Caloocan City. 200 pa ang simulan na sa Caloocan at umpisa na rin mamayang gabi ang 10 kalsada rito. Ayon sa MMDA, sinamantala nila ang mainit na panahon para mabilis na matapos yung road reblocking. Lunes, 9 ng umaga, tapos na yung 12 road reblocking. Sa pagsasabing sinisikap nilang ayusin ang schedule nito para asahang may susunod pang pagsasaayos base na rin sa isinumite ng DPWH. 25 vintage bombs o 23 vintage bombs na recover sa Pangasinan. Yan ang report mamaya ni Rhea Mamogay, mga kasama. Hiniling po ng MMDA sa Commission on Elections na ipagbawal ang mga campaign motorcade at caravan sa mga paunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kaya sa MMDA chairman na si Francis Tolentino, nakakaapekto lamang sila sa daloy ng traffic. Kabilangan niya sa mga kalsadang dapat wag daanan ng karavan ay ang Ayala Avenue, C5 at EDSA. Dapat niyang kumuha muna ng clearance sa MMDA yung mga nais gumawa ng mga ganitong kampanya tulad na lamang ng kanilang panuntunan sa marathon at launching. Kapag na-aproba nito ni Comelec Chairman Sixto Brillantes, bukod sa traffic violation, mapapatawa ng isang election offense ang kandidatong lalabag. O yan, kompleto na. Nakita na ho yung 23 vintage bomb na recover sa Pangasinan. May report si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Naka-recover ng 23 pirasong hinihinalang vintage bomb ang mga tauhan ng Dagupan na police station sa Palatong Street, Bunuan, Binloc, Dagupan City, Pangasinan, partikular sa Region 1 Rehabilitation Center kahapon ng tanghali. Ayon kay PNP Pangasinan spokesman, Senior Inspector Ryan Manangdo, dakong alas 11:30 ng tanghali kahapon, nakita umano ng isang security guard na kinilalang si Joven Fernandez ang nasabing mga vintage bomb sa ginagawang kantina at agad niya itong pinagbigay alam sa forma ng construction. Ang forma naman ang nagparating sa otoridad kaugnay sa mga nakitang vintage bomb. Sa ngayon ay nasa pag-iingat na ng SWAT at Explosive Ordnance Division ang mga nakuhang vintage bomb para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa Kampo Krami para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tata RMN. DZXL Ulat Palaro. Naging mainit yung palitan ng mga managers ni na WBO, WBA Flyweight Champion Brian Viloria at Mexican Challenger Juan Francisco Estrada para sa kanilang pre-fight fighting sa Venetian Macau Resort Hotel. Sinabi ni Mexican Manager Juan Hernandez na best weight umanos ni Estrada ang 112 pounds at papatunayan ng kanyang alaga na siya ang best
112-pound fighter in the world. Siya naman, silaan niya ang tatapuso sa reputasyon ng tinaguriang The Hawaiian Punch bilang Mexican assassin. Matatanda ang sunod-sunod na pinabagsak ni Viloria sina Giovanni Segura, Omar Niño Romero, Gerson Tyson Marquez at Julio Cesar Miranda. Pero hindi naman ho nagpahuli yung manager ni Viloria na si Gary Jettelson at sinabing gagawa ng kasaysayan ng kanyang alaga sa Sabado para kilalaning best flyweights in history. DZXL Showbiz Balita. Hello, everybody! Nobody na naman pala. Nobody and Weng. Ayaw ko yung kanta na yan. Sandali ha. Parang iba yan. Parang magde-debut ako. Ha? Sige na nga. Kahit dito naman lamang na maramdaman kong nag-debut ako. Diba? Ikaw ba, Phoebe? Nag-debut na? Yes. Oh, may pasayaw-sayaw ka rin? Ay, hindi na ako nagpasayaw. Cotillion ba tawag doon? Oo. Tsaka mga 18 roses. Oo, wala ganon. 18 candles. Wala eh. 18,000s. Ganon, wala? Wala. Oh, Simple lang. sad. Oh, ano? Simple. Ano nangyari sa simple lang? Swimming party. Wow, nga pala, swimming. Wow, basang-basa ka nun. Anyway, it's me, Lolly, and my Is Lolly for today is about a letter from BIR. Ang BIR. Sumulat na naman ang dami ng sumusulat sa akin. So, babasahin ko na siya. Okay? Dali lang, tama muna ang total maaga pa naman tayo. Oo. Tama, maestro, stop. Yun. Gusto ko yung love song. Dali lang. Dali lang. Nahanap lang. Hinahanap lang. Hinahanap lang. Yan. Dear Lolly. Si Rhea Momogay, tapos na yan. Yung report, hindi pa nabubura. Dear Lolly. Oo nga, bakit ngayon lang? Hindi ako makapaniwala na sinampahan ako ng kaso ng BIR. 3.6 million pesos tax evasion case. Sinampahan ng BIR, Lolly, sa akin kahapon. Tawa kayo ng tawa, kayo sana sampahan. Oh, nasyak ako nang malaman na ako'y kinasuhan pala. Sabi ng BIR, hindi raw tama yung tax returns na idineklara ko. Kung saan na isubmit ko lamang sa gross income ay 6.73 million pesos at taxable income na 3.3 million pesos. Pero, ang sabi ko, meron akong pinagkatiwalaan na tao na siyang mag-aasikaso ng pagbabayad ng tamang buwis ko. Huwag kayong mag-alala mga fans, ha? Hindi ako pinalaki ng aking mga magulang para mandaya ng milyones. Kaya naman ay sisiguraduhin ko na paiimbestigahan ko ang bagay na yan sa lalong madaling time. It's me, Solen. Solen? Ako, hindi pa ako dinatadalhan ng BIR. Pero uunahan ko na sila. Magpapadala na ako ng exemption. Tax exemption. Wala naman akong kita eh, di ba? Wala na akong kaltasan. It's me, Lolly. Pa. Lollipop. Hindi gasgas, hindi Bale. atras, Thank you. madulas. Ito ang balitang
Panghimaga. TV. Oh, meron na? Magandang tanghali mga kasama. Wala ka pa namang letter sa BIR, wala. Wala pa. Bayad daw, bayad. Nagbabayad tayo ng tamang Tamang buwis. buwis. Yan. Tama ha? Para naman po sa aking panghimagas, nako, kadalasan kapag aakyat ng bundok for adventure trips, nagbabaon ng pagkain, hindi ba? Pero sa Hubei province sa China, dinadayo ang isang bundok kung saan matatagpuan ang restaurant na nakadikit sa gilid ng mataas na bundok ng Happy Valley. Ikaw kasamang Weng, mahilig ka ba sa heights? Hay, ano? Takot ka ba sa heights? Yung mataas? Parang nakakatakot naman. Nakakalula tingnan. Oo, nakakalula Pag tumingin tignan. kasi para kang hinihigop pababa. Hinihigo. Para bang talon ka na. Ang taas mo. Ganon. May mga may phobia. Ang tawag dyan sa phobia na yan. Hindi ko alam. Aerophobia ba? Ayun, bawal ang may fear of heights o yung mga taong takot sa matataas na lugar sa Fangweng Restaurant dahil kapag kumain ka dito, tiyak makikita mo ang bangin sa tabi mo lamang. Biro mo kasamang Weng, merong restaurant sa tabi ng bangin. Dadayuhin mo ba to? Meron dyan sa C5. Saan? Nakatira sa tabi ng bangin. Dami ka na dito. Okay. Oo nga yan. naman. Riyan, restaurant. Ibig Ito sabihin, restaurant. May closing at opening pa yan. Oo, Ano yung yun atin wala. dito, may mga bahay. 24/7. Di ba? Sulit naman ang pagod ng mga dumadayo pa dito dahil kahit mataas ang akyatin, masarap naman ang pagkain at maganda pa ang view. Ayan, at yan po ang aking balitang panghimagas. Candice XL Sinwon Chongsen, Washer Phoebe, Tatak Armen. Salamat, baby. Thank you. Hanggang Lunes na, ha? Lunes na tayo magkikita-kita. Ay di ho namin kayo nakikita. Salamat ho sa inyong pagsama. Dire-diretso mga naglalagablab ho ng mga balitang tatakarmen ang inyong napakinggan dito lamang. Siyempre sa DZXL 558. Tanghali ho ngayon ng Biyernes. It's April 5, 2013. Kasama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Eluceres Primo Hermano. Sa pangalan po ni Barrio Veras, ako si Weng de la Peña. Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinaka